Usapang kalusugan naman tayo at ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay ang seryosong kondisyon na madalas mangyari tuwing tag-init. Pero bago yan ay panoorin muna natin ito. Sa panahon ng matinding init, isang malubhang kondisyon na kadalasang kinakaharap ng mga tao ay ang heat stroke. Isa itong seryosong karamdaman na maaaring magdulot ng pinsala sa utak, puso at iba pang bahagi ng ating katawan. Ito rin ay nangyayari kapag ang katawan ay hindi na makapag-adjust sa sobrang init ng kapaligiran. Kung kaya't sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, maaari nating pangalagaan ang ating kalusugan at maiwasan ang mga komplikasyon dulot ng matinding init sa katawan. Kaya naman alamin na natin kung paano nga ba maiiwasan ang heat stroke. Dito lang sa Say ni Doc. At para bigyan po tayo ng malalim na kaalaman tungkol sa heat stroke, makakapanayan po natin ang emergency medicine specialist na si Dr. Amado Flores III. Doc, magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Diane Carer po ito at Shia Atienza. Magandang umaga, Ms. Diane at Cher. Maraming salamat po sa pag-iimeda sa inyong programang Rise and Shine Pilipinas. Hi Doc, si Chipo ito. Para po sa mas malalim na kaalaman ng publiko, lalo na po ngayong tag-init, maaari niyo po ba ipaliwanag sa amin, Doc, kung ano po ba itong heat stroke? Okay. So ano nga po ba itong heat stroke? Pag sinabi natin heat stroke, isa ito sa tatlong main types of heat-related illnesses. So pag sinabi natin heat-related illnesses, nagsisimula ito sa pinakasimpleng heat cramps, papuntang heat exhaustion, at yung pinakamalala, at gaya sabi sa information nyo kanina, ito yung pinaka-delikado, which is heat stroke. Ang pasyenteng nagkakaroon ng heat stroke, may two cardinal features ito. Unang-una, ang temperatura niya ay umaabot sa more than 40 degrees centigrade at meron siyang simptomas ng acute neurologic deficit or acute behavioral changes. Ang mga acute behavioral changes tulad ito ng pagkabalisa, tuliro, delirium, at ang pinakamadala, magkaroon ng convulsion at pumunta sa coma. Ang pinakamalalang epekto nito ay pwedeng ikmatay ito talaga ng pasyente. Yun nga yung nakakabahala, no? Kasi kani-kanina lang naulat natin may mga namatay na dun sa isang barangay sa Cotabato dahil sa heat stroke. Ano naman po yung posible kayang dahilan po nitong heat stroke na ito? Gaano ba siguro katagal na expose sa matinding init ng araw po itong mga individual na ito at kaya po ito nagdulot ng kanila pong pagkamatay po, Doc? Opo. Ang pinaka-importanting condition kung bakit nagkakaroon ng heat stroke is ito po yung matindi at matagal na exposure sa matinding init at alinsangan. At kailangan po yung dalawang condition na yun nandun. Masyadong mainit yung lugar at maalinsangan. At bukod pa doon, may kasamang dehydration o kulang sa tubig sa pag-inom. So, nangyayari ito pag nasa lugar ka, nasa kulob na lugar na pangit ang ventilasyon at kulang yung umiikot na hangin na nagdudulot na mas mainit pa na pakiramdam. Oh, okay. Doc, sino-sino po ba ang may mataas na panganib na magkaroon po nitong heat stroke at ano po ba ang dapat nilang tandaan para mapanatiling maayos po ang kanilang kalusugan at hindi nga po sila tamaan ng heat stroke? Opo. Sa mga Pilipino po kasi unusual ang heat stroke dahil sanay tayo, pinanganak tayo sa lugar na mainit. So yung mga pasyente po o taong risk na magkaroon ng heat stroke, ito po yung mga taong extreme of age, yung mga bata less than 5 years old, saka yung mga matatandang more than 65 years old. Kasama na po dito yung mga pasyenteng may pre-morbid condition like hypertension, diabetes, kidney failure, sakit sa puso. At yung mga taong nagtatrabaho sa lugar na parating exposed sila sa matinding init tulad ng mga nagtatrabaho sa factory, yung mga farmers, o yung mga naglalako sa kalye, sila po ay mataas ang risk na matagal ang exposure sa init at magkaroon ng simptomas o magkaroon ng heat stroke. So pwede talagang bata o matanda at lalo partikular yung mga laging babad sa init po yung inyong trabaho. Pero ano po yung mga pangunang sintomas na tila tinatamaan na ng heat stroke ang isang individual po, Doc?
Opo. Yung mga pinakaunang simptomas, yung pinakasimple, is nagkakaroon ka muna ng heat cramps yung tinatawag natin. Yung dahil sa yung activity at mainit na paligid, sumasakit yung binti mo, usually sa calves o saka sa binti. Pagkatapos ito, nagkakaroon ng pasyente na pagkahilo, pagsakit ng ulo, maaring magsuka o parang masusuka, at susunod dito ay maaring balisa o wala sa sarili. At pagka pumunta na ito sa tinatawag nating heat exhaustion, pwedeng tumaas ang temperatura, nagpapawis yung pasyente, namumula yung balat, at bumibilis ang tibok ng puso at ang paghinga. Okay, para po maiwasan nga po itong heat stroke, no, ano po ang mga paraan para maiwasan po ito? And at the same time, no, naisip ko lang kasi summer na, so maraming gustong nasa beach. Oo. So sobrang init ng araw, pero parang ba't yung iba kaya nila, Doc? Maari ka bang magkaroon ng heat stroke kung nagsa-sunbathing ka sa ilalim po ng araw? Yes po, maaari ka po magkaroon ng heat stroke, lalo na kung matagal ng exposure mo sa matinding init ng araw. Lalo na kung nawala na yung kakayanan ng katawan mo mag-equalize o magpababa ng temperatura. Nangyayari kasi ang heat stroke dahil sa matinding init at hindi na makapag-compensate yung katawan natin, hindi na tayo nagpapawis, tumataas na yung temperatura natin. To a point na tataas siya sa 40 degrees centigrade na masisira na yung mga cells ng katawan para maapektuhan na yung sinabi nating puso, apektuhan din ang liver, kidneys, at buong katawan. Naku. So, yun, Sige po, go ahead, Doc. sa tanong na paano maiiwasan ang heat stroke, importante po dito, iplano natin yung mga activities natin. So, wag po tayong gumawa ng mga activities tulad ng pagtakbo, exercise sa kainitan ng araw. So, iwasan natin gumawa ng aktibidad from 9 o'clock in the morning up to 3 o'clock in the afternoon kasi ito yung katirikan ng araw. Okay, nabanggit nyo kanina, Doc, na nagsisimula ito sa heat cramps and then eventually exhaustion and eventually heat stroke. Gaano katagal yung timeline na yun? Mabilis ba yun na mag-escalate to heat stroke, Doc? Opo. Depende po kasi yan sa pasyente, depende kung ano yung condition niya. Pwede itong as early as 10 to 15 minutes, mag-onset na yung heat stroke. Pwede rin po itong dahan-dahan, oras o araw ang gugulin bago maging heat stroke. So pwedeng ngayon, heat cramps lang, and then bukas nagkakaroon ka na ng heat exhaustion, and after several minutes to hours, pwede ng heat stroke. So depende po sa pasyente, lalo na kung ano yung comorbidities nila, lalo na sa mga matatanda. Okay, nakakabahala pala ito, no? Oo. Dahil pwedeng mabilis, pwedeng matagal. Pero Doc, okay, kung let's say meron na ngang sintomas yung isang tao nito, ano ang dapat na gawin? Okay. Pag ang isang pasyente may simptomas na ng heat stroke, ito nga yung sobrang taas ng temperatura, 40 degrees centigrade pataas, at may neurologic deficit, ang unang-unang gawin ay alisin ng pasyente sa lugar na mainit. Ilagay siya sa lugar na malamig, well-ventilated na lugar. Pahigain siya ng flat at pwedeng itaas ang binti para dumalo yung dugo papunta sa utak. Mas maganda kung kaya pong tanggalin yung kasuotan para po mag-evaporate yung init. Kumuha rin po tayo ng mga bimpo o tuwalya at basahin ito at ipahid sa buong katawan ng pasyente. Pwede po tayo maglagay ng mga ice pack sa kilikili o singit ng pasyente at pwede po tayo magtapat ng electric fan sa kanila at mag-spray ng water para yun po yung mist ng tubig makatulong sa pag-evaporate ng init sa katawan ng tao. Importante, Doc, yung pag-inom ng tubig, yung keep ourselves hydrated. Ano bang iyong rekomendasyon na ganitong kainit ang panahon? How frequent or how many liters of water should we drink every day para maiwasan yung mga ganitong heat cramps, exhaustion, and heat stroke? Ang recommendation po natin ay uminom ng about 2 to 3 liters of water, about 8 glasses of water. Pero po, hindi rin, medyo may kulang din ng tubig kung tubig lamang kasi kulang ito sa electrolytes. Yung pag-absorb po ng tubig, kailangan may suporta ng tinatawag nating salts or electrolytes. Kung kayang uminom ng mga tinatawag nating sports drinks or electrolyte water, mas maganda po ito para ma-replace din yung nawawalang asin or electrolyte sa katawan natin pag tayo nagpapawis.
Well, yun, mga ka-RSP, importante na maisa-puso at maisa-isip natin tong mga tips ni Doc, no? Dahil medyo nakakatakot pala ang heat stroke. Well, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng dagdag kaalaman tungkol po sa heat stroke at kung paano nga ba ito maiiwasan. Dr. Amado Flores III, muli maraming salamat at ingat po. Ingat din po kayo. Maraming salamat. Thank you, Doc.